September 29, 2012, bandang alas 9 ng umaga, isang nakakagulat na balita ang yumanig sa Las Vegas, Nevada, USA. Si Shona Tiafe, isang 46 years old na cocktail waitress sa Palms Casino at isang mapagmahal na ina, ay natagpuang wala ng buhay sa loob ng kanyang tahanan. Ang nakadiskubre sa kanya ay ang mismong asawa niyang si George Tiafe, kasama pa ang kanilang 8 taong gulang na anak. Tumawag si George sa 911, puno ng emosyon, nanginginig ang kanyang boses at labis ang kanyang pagkagimbal sa sinapit ni Shona. Pero may hindi maipaliwanag na kutob ang mga investigador, parang may mali. Mula sa tono ng kanyang pananalita hanggang sa detalye ng kanyang kwento, may mga bagay na hindi tumugma. Agad na nakaramdam ng pagdududa ang mga investigador at hindi nagtagal, isa-isa nang lumabas ang mga kahinahinalang ebidensya. Ako po si Ces at ito ang Pinoy Crime Documentaries Tagalog. Sa video na ito, sabay-sabay nating suriin ang madilim at komplikadong kaso ng mag-asawang Tiafe. Si Shona ay ipinanganak noong March 1966 sa Salt Lake City, Utah. Lumaki siya sa isang pamilyang Mormon. Isa siya sa 7 magkakapatid. May isa siyang kapatid na babae at 5 kapatid na lalaki. Ilang beses silang lumipat ng tirahan mula Utah, Pennsylvania hanggang Virginia. Pagsapit ng 1994 sa edad na 28, lumipad si Shona patungong Las Vegas, ang tinaguriang Sin City. Dahil sa kanyang malabarbi na ganda at masiglang personalidad, agad siyang nakilala sa kanyang bagong trabaho bilang cocktail waitress sa Palms Casino. Hindi lang niya mahal ang trabahong ito, rewarding din ito para sa kanya. Ayon sa mga ulat, umaabot ng $100,000 kada taon ang kanyang kinikita. Sa isang gabi pa lamang nakakakuha siya ng higit $500 na sa panahong ito ay katumbas ng mahigit 49,000 pesos. At dito sa kasino na ito, taong 2002, nakilala niya si George Tiafe, isang bumbero na may matipunong pangangatawan at misteryosong personalidad. Si George Tiafe ay ipinanganak noong September 1972. Lumaki siya sa isang chicken farm, isang simple at tahimik na pamumuhay. Masipag at matalino si George. Noong high school siya, nagtapos siya bilang valedictorian at naging homecoming king pa. Isang kombinasyon ng talino at karisma na bihirang matagpuan sa isang lalaki. Pagsapit ng kolehiyo, pumasok siya sa military academy, kung saan lalo pang nahubog ang kanyang disiplina at lakas ng loob. Kalaunan, mas pinili ni George na magsilbi sa publiko bilang isang Las Vegas firefighter, isang trabaho ng tapang at sakripisyo. Matikas ang kanyang pangangatawan, may simpleng ngiti at reputasyong mabait sa kapwa. Minsan pa nga siyang na-feature sa isang firefighter pin-up calendar, isang patunay kung gaano siya hinahangaan ng marami. Hindi nakakapagtaka na nabighani si Shona sa kanya sa unang pagkikita nila sa Palms Casino. Ayon sa kanyang pamilya, si George ay mapagmahal at responsable. Regular siyang nagpapadala ng pera sa kanyang ina at sa kapatid niyang may kapansanan. At 1 taon pa lamang matapos ang kanilang pagkakakilala, isinilang ni Shona ang kanilang unang anak na babae. Lumipas pa ang 3 taon at noong March 16, 2006, sa isang beach wedding sa Hawaii, ikinasal silang dalawa. Kung titignan mo ang mga larawang ito, tila isang picturesque couple at pamilya ang mga Tiafe. Ngunit sa hindi inaasahan, dumating ang taong 2008. Hindi lang para kina George at Shona, kung hindi para sa milyong-milyong Amerikano at sa buong mundo. Dumating ang Great Recession, ang pinakamalalang pagbagsak ng ekonomiya. Tumalon sa mahigit 10% ang unemployment rate. Nagsimula ito sa pagbagsak ng housing market at isa ang Las Vegas sa pinakamatinding tinamaan. Dahil nakadepende sa turismo ang casino industry, bagsak ang ekonomiya ng Vegas. Nagsara ang mga negosyo, nawala ang ilang kabuhayan, at hindi nakaligtas ang pamilya Tiafe. Nabawasan ng malaking kita si George at Shona, at tulad ng maraming pamilya, kinailangan nilang magsimulang muli. Dito nagsimula ang tensyon sa loob ng kanilang bahay. Unti-unting nagbago si George, naging seloso, magagalitin at kontrolado ang kilos ni Shona. Mula sa larawan ng perpektong pamilya, unti-unti silang sinira ng galit at kawalan ng tiwala.
Madalas din daw questionin ni George ang kinikita ni Shauna sa kasino. Ang dating masayahing Shauna tila naging anino na lamang sa kung sino siya noon. Ang pagmamahalan sa tahanan ay napalitan ng selos, paninisi at paglayo ng loob. Hindi lang selos o pera ang pinagmula ng kanilang away. May isa pang bagay na lalong kinagagalit si Shauna. May pinapapunta kasi si George na isang lalaki sa kanilang bahay. Isang lalaking hindi kilala ni Shauna, wala siyang permanenteng tirahan pero madalas nasa bahay nila. Ayon kay George, tinutulungan lang daw siya nito sa ilang gawaing bahay. Pero para kay Shauna, may kakaiba sa kilos ng lalaking iyon. Tuwing naroroon ito sa kanilang bahay, hindi siya mapakali. Imbis na gumaan ang sitwasyon, lalo pa itong lumala. 10 taon na silang nagsasama, 6 na taon silang kasal. Pero sa halip na lumalim ang tiwala, mas lalo itong nasisira araw-araw. Pagsapit ng April 2012, tuluyan nang umalis si Shauna sa bahay nila ni George. Pero kahit hiwalay na sila, sinika pa rin nilang ayusin ang co-parenting setup para sa kanilang anak. Si Shauna ay nanatiling cocktail waitress sa Palms Casino. Gabi-gabi siyang pumapasok sa trabaho. Si George naman ay isang firefighter at EMT. Pareho silang pagod, puyat at halos hindi na nagkakasalubong ng oras. Ang kanilang anak naman ay madalas na iniiwan sa mama ni George na nakatira lang malapit sa kanila. Sa huling hibla ng pag-asa sa kanilang pagsasama, nakumbinsi ni Shauna si George na subukan ng isang marriage counseling. Buong summer silang pabalik-balik sa therapy. Ngunit imbis na maghilom parehas, lalong lumalim ang lamat ng kanilang relasyon. Sa gitna ng lahat ng ito, isang panibagong bangungot ang dumating kay Shauna. Isang gabi noong unang bahagi ng September 2012, ninakawan di umano ang kanyang townhouse. Ayon kay Shauna, naliligo raw siya sa banyo noon. Paglabas niya ng banyo, napansin niyang nawawala ang kanyang wedding ring at isang pares ng bikini. Pero hindi lang basta pagnanakaw ang nangyari. May iniwang ebidensya ang pumasok sa bahay. Isang boxer shorts na size small. Nakapatong lang ito sa sahig ng kanyang kwarto. Lumipas ang halos 3 linggo, madaling araw ng September 29, 2012. Nangyari na nga ang pinakamatinding trahedya sa pamilya Tiafe. At dito na nga nakita ni George si Shauna na wala ng buhay sa kanilang sala. Bali ang kanyang bungo. Ang mga sugat sa kanyang ulo ay napakalalalim. Pakinggan natin ang 911 call ni George. 911 emergency. I think I need to report a break-in and a murder. My wife is on the floor, bloody, stiff, not moving. When's the last time you saw her? Alright, you get your good. Take a deep breath. I'm a fireman. I was at work yesterday, so I saw her about 36 hours ago, I guess. Nang dumating ang mga paramedic, ang una nilang hinala ay nabaril si Shauna sa ulo sa sobrang wasak ng kanyang bungo. Pero ang nakakapagtaka ay walang narinig na putok ang mga kapitbahay at higit sa lahat wala ni isang basyo ng bala. Mula pa lamang sa simula, may kutob na ang mga pulis. Dahil sa karamihan ng mga kasong may kinalaman sa karahasan laban sa kababaihan, ang asawa ang unang tinitignang posibleng may kinalaman. Ngunit sa simula pa lang ng investigasyon, malinaw na ang alibay ni George. Nasa duty siya bilang bombero noong mga oras na naganap ang insidente. At ito'y kinumpirma ng mismong kanyang mga kasamahan sa trabaho. Dahil dito agad siyang naalis sa listahan ng mga pangunahing sospek. Bukod pa rito ang emosyonal niyang pagtawag sa 911 kasama ang kanilang anak nang matagpuan si Shauna ay lalo pang nagpatibay sa paniniwala ng marami na siya'y walang kinalaman sa nangyari. Dahil dito naharap sa dead end ang kaso dahil sa kawalan ng ebidensya, CCTV at forensic. Pero pagkalipas lang ng 2 araw ng kanilang investigasyon, may isang lalaking lumapit sa mga pulis at doon na nila nakuha ang kanilang unang malaking lead. Siya si William Penix o mas kilala sa palayaw na Big Will. Matagal na siya nakatira sa Las Vegas, nagtatrabaho siya bilang maintenance worker sa isang apartment complex. Ayon sa kanya may kaibigan siyang nagngangalang Greyhound. Sabi ni Big Will homeless si Greyhound, nakatira raw ito sa tent sa gilid ng kabundukan. Isa rin daw itong dating bilanggo.
at si Big Will ang tumutulong sa kanya upang makabalik sa tamang landas. Pero isang araw ng September lumapit daw si Greyhound kay Big Will at may sinabi itong ikinagimbal ni Big Will. Ayon kay Big Will, walang bakas ng pagsisisi si Greyhound matapos nitong amining hinampas niya ng martilyo ang isang babae hanggang sa mabali pa ang martilyo. Dahil dito agad tumawag si Big Will sa pulis. Sa tulong niya natuntun si Greyhound malapit sa isang grocery at gasolinahan. Natuklasan kalauna na ang tunay na pangalan ni Greyhound ay Noel Stevens. Siya ang mismong lalaking kinakatakutan ni Shauna na laging nasa bahay nila. Nang mahuli si Noel, nadiskubre sa kanyang tent camp ang isang dugoang pantalon, underwear at price tag mula sa isang biniling martilyo. Agad na nakumpirma ng DNA test na dugo ni Shauna ang nasa pantalon. Sa kabila ng ebidensya, itinanggi pa rin ni Noel ang krimen. Ngunit ang tanong, ano ang koneksyon niya kay Shauna at bakit niya ito pinaslang? Agad na sinuri ng mga pulis ang cellphone ni Noel at ang nadiskubre nila ay nagpabago sa buong direksyon ng investigasyon. Sa phone records, isang single contact ang lumabas, George T. Tinanong nila si Noel kung sino ito. Ang sagot ni Noel, kaibigan ko yan, yung bumbero. At doon unti-unting lumitaw ang kabuuang larawan na si Noel at ang lalaking kinakatakutan ni Shauna sa sarili niyang tahanan ay iisa lang. Ginamit ng mga investigador ang barcode mula sa martilyo upang matukoy kung saan ito posibleng ibinenta at kung sino ang posibleng bumili nito. Sa tulong ng impormasyon mula sa tindahan, nakuha nila ang isang CCTV footage at ang kanilang nakita roon ay ikinagulat ng lahat. Nakita nila na si George at si Noel sa loob ng isang hardware store, magkasama silang bumili ng martilyo, kutsilyo at gloves. Sa istasyon ng pulis, iprinisenta kay Noel lahat ng nakuha nilang ebidensya. Dito tuluyan ng umamin si Noel na siya nga ang pumatay kay Shauna. Pero hindi siya ang mastermind, kundi ang mismong asawa ni Shauna na si George. Ayon kay Noel, binabayaran daw siya ni George para tumulong sa gawaing bahay. Hanggang isang araw, inalok siya ni George ng halagang $600 at karagdagang pang $5,000 kapalit ng buhay ni Shauna. Pinlano nilang magmukhang aksidente ang krimen. Ilang paraan ng pagpatay ang pinagpilian nila mula sa pagsalpok ng kanyang sasakyan, suffocation hanggang sa plano sa kasino, pero sa huli sa mismong bahay ni Shauna ito isinagawa gamit ang lumang susi ni George. 20 beses bumalik si Noel sa bahay para mag-surveillan. At 3 linggo bago ang krimen, ninakawan na nga niya si Shauna, pero ang nakawan ay bahagi lang pala ng isang masalimuot at madugong plano ng pagpatay. Hanggang sa 3 linggo ang lumipas, noong September 29, 2012, bandang 3:01 ng madaling araw, nakuhaan si Shauna sa CCTV na nag-clock out mula sa trabaho. Galing sa kasino, nagmaneho siya ng halos 30 minutes pa uwi sa kanyang townhouse. Ang hindi niya alam, may isang taong naghihintay na sa loob. Ayon kay Noel, pagpasok niya ng bahay, nagtago agad siya sa loob ng closet. Ilang minuto pa ang lumipas, lumipat siya sa sala at doon na siya nag-abang. Nang narinig niyang bumukas ang pinto mula sa garahe, inabangan na niya si Shauna. Pag-akyat ni Shauna sa hagdan, tahimik niya itong sinundan. At nang makita niya ito, bigla na itong paulit-ulit na pinukpok sa ulo gamit ang martilyo. Sabi ni Noel, umiiyak si Shauna habang nagmamakaawa. Bakit mo ito ginagawa? Pero tila walang konsensya si Noel. Mahigit 17 beses niyang pinukpok si Shauna sa ulo. Sa lakas ng hampas na bali pa nga ang martilyo. At kahit wala na itong malay, inundayan pa rin niya ng sunod-sunod na hampas hanggang sa tuluyan na itong bawian ng buhay. Matapos ang kanyang pag-amin, inalok ni Noel na dalhin ng mga pulis sa isang disyerto kung saan niya ibinaon ang ginamit niyang martilyo at doon sa wakas nahanap na rin ang murder weapon. Pagsapit ng October 8, 2012, 9 na araw matapos ang krimen, hinarap ng mga investigador ang pamilya ni George. Nanlumo ang kanyang kapatid at ina, hindi makapaniwala sa paratang. Makalipas ang ilang minuto, tumawag ang kapatid ni George. Hinala ng pulisya, doon niya ipinabatid kay George na lumalalim na ang investigasyon laban sa kanya, na siya na ang pangunahing sospek. Dahil dito,
tahimik niyang inihatid ang kanyang anak sa bahay ng kanyang ina at agad na sumakay si George sa kanyang sasakyan. Mabilis, dire-diretso, paliko-liko sa mga lansangan ng Las Vegas. Mahigit 80 miles per hour ang takbo niya hanggang sa bumangga ang sasakyan niya sa konkretong pader ng Summerlin Parkway. Ayon sa mga pulis, hindi ito nagpreno, walang skid marks, isang malinaw na tangkang pagpapakamatay. Pero nabuhay si George, nakasuot siya ng seatbelt at yun ang nakapagligtas sa kanya. Agad siyang dinala sa University Medical Center at 2 araw ang lumipas dumating ang mga pulis sa ospital. Habang nakaratay si George sa kama, formal na siyang inaresto at ang tanging nasambit ni George, okay. Matapos maaresto si George, humiling siya ng 3 bagay, makatawag sa kanyang abogado, makaligo at makapagmumog. Ngunit buo na ang kaso laban sa kanya at kay Noel Stevens. 3 buwan matapos ang krimen, umamin si Noel kapalit ng pagtanggal ng parusang kamatayan at pumayag siyang tumistigo laban kay George. At noong August 2015, hinatulan si Noel ng 42 years hanggang habang buhay na pagkakakulong. Samantala nagsimula na ang paglilitis kay George na patuloy pa ring tumatanggi sa krimen. Sa unang araw ng paglilitis, pinlay ng prosekusyon ang 911 call ni George. Tahimik ngunit emosyonal ang pamilya ni Shauna. Araw-araw naroon sa korte, suot ang paborito niyang pink na kulay. Ibinigay pa nila ang lucky poker chip ni Shauna sa lead prosecutor bilang simbolo ng laban para sa hustisya. Hindi tumistigo si George, ngunit maraming saksi mula sa kanyang panig ang nagpintal sa kanya bilang isang mabuting tao. Gayunpaman, para sa prosekusyon, matibay ang ebidensya, CCTV footage, phone records at ang testimonya ni Noel Stevens. Lumabas din na 87 times tumawag si George kay Noel noong September 2012 at 5 beses pa sa mismong gabi ng krimen. Sa huli, tumayo sa witness stand si Noel at detalyado niyang isinalaysay ang buong krimen, ang parehong kwento na una niyang sinabi sa mga pulis. Ayon kay Noel, bukod sa $600 mula kay George, kumita rin siya sa isinanlang engagement ring ni Shauna na kanyang ninakaw. Sinabi rin niyang pinangakuan siya ni George ng libu-libong dolyar kapalitang pagpatay. Tumawag pa raw siya sa isang payphone sa gasolinahan matapos ang krimen, marahil upang singilin ang natitirang bayad. Ngunit sa araw ding iyon, inaresto na siya ng mga otoridad. Habang pinaninindigan ng prosekusyon ang salaysay ni Noel, binigyan diin naman ng depensa na si Noel ay may history ng hallucinations, dahilan para pagdudahan ng kanyang kredibilidad. Tinawag ng depensa ang salaysay ni Noel na bilang isang kathang-isip lamang. Samantala ayon sa prosekusyon, malaki ang impluwensya ni George kay Noel dahil isa raw itong idolo na madaling makapanipula. Si George din daw ay may malinaw na motibo, ang kanyang problema sa pagsasama nila ni Shauna, financial problem at pagbili ng baril bago pa mahuli si Noel na posibleng plano niyang patahimikin. Matapos ang 3 araw ng deliberasyon, bumalik ang hurado, dala na ang hatol. Tahimik ang buong korte at wala pang tiyak kung sino ang paniniwalaan ng batas. Si George Tiafe na dating hinahangaan bilang fireman at family man, ngayon ay nahusgahan na ng batas. Having found the defendant, George M. Tiafe, guilty of count 7, first-degree murder with use of a deadly weapon, impose a sentence of life without the possibility of parole. Dinagdag pa ang 81 years na pagkakakulong para sa mga kasong conspiracy, burglary at robbery. Masaya ang pamilya ni Shauna sa naging desisyon. Ngunit kahit ang hatol ay maituturing na tagumpay, wala na si Shauna, hindi na maibabalik. Itinatag ng kanyang pamilya ang Facebook page na Justice for Shauna, isang campaign para sa awareness laban sa domestic violence at emotional manipulation. Inilipat ang kanyang mga labi pabalik sa Utah upang muling makapiling ang ama sa kanyang huling hantungan. Sa katahimikan ng punto, doon niya natagpuan ng kapayapaan. Ngayon, si Madison, ang kanyang anak, ay lumalaki sa piling ng kanyang lola at tiyahin. Sa pagtatapos ng kasong ito, mag-iiwan ulit ako ng tanong sa inyo. Ano sa tingin nyo ang tunay na motibo ni George? Kung gusto mo pa ng mas maraming real-life true crime cases na puno ng twist, mag-subscribe na, i-like ang video at i-share. Stay aware, stay safe. Hanggang sa muli. Salamat!